Pogo ban, West Philippine Sea at bloodless drug war. Yan ang mga isyong umani ng palakpakan ng talakayan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Effective today, all pogos are banned. Napastanding ovation ng mga dumalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon nang sorpresang i-anunsyo ng Pangulo ang pagbabawal sa mga pogo, legal man o hindi. Dahil dyan, umalingaw-ngaw ang sigawan sa loob ng plenaryo ng Kamara. Kaugnay ng pogo ban, may utos ang Pangulo sa PAGCOR. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of pogos by the end of the year. Bukod sa pogo, matapang at klaro rin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos sa West Philippine Sea. Kasunod yan ng kaliwat ka ng pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas, maging sa mga Pinoy na mangingisda. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Patuloy daw ang hakbang na ginagawa ng Pilipinas para pahupain ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Kapansin-pansin ding bahagyang naging emosyonal si Pangulong Marcos nang pasalamatan niya ang mga mangingisda at mga nagbabantay sa West Philippine Sea. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapimpo ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Natalakay din sa SONA ang war on drugs. Sa ngayon, nabawasan na raw ang mga barangay na apektado ng illegal na droga. Ibinida naman ni PBBM na walang nasawi sa giyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Hindi naman nalimutan ni Pangulong Marcos na talakayin ng tumataas na presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Diyan sinimulan ni PBBM ang kanyang talumpati kahapon. Mahal kong mga kababayan, alam kong damang-dama ninyo ito. Hindi natin winawalang bahala ang inyong mga hinaing at hirap na dinaranas. Kaya kabilang sa mga ipinatupad ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas ay ang pagpapatupad ng taripa sa imported na bigas. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Tinitiyak ko sa ating mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura na ang mga ito ay pawang panggipitang solusyon lamang. Para makatulong sa mga consumer, target daw ng administrasyon na gawing permanente ang Kadiwa stores kung saan makakabili ng mga murang produkto kasama na ang 29 pesos kada kilo na bigas. Katuwang naman daw ng gobyernong pribadong sektor sa pagpapatupad ng minimum wage hike. Minimum wage levels have been increased in various sectors in all regions, including the BARM, for workers and private establishments. Sa usaping kalusugan naman, nangako si Pangulong Marcos na dadagdagan pa ang mga specialty hospitals. Kailangan din daw isama sa benepisyo ng PhilHealth ang chemotherapy para sa iba pang uri ng cancer. These centers will be a godsend to the more than 400,000 Filipinos who are afflicted with this deadly disease. Layunin natin na sa lalong madaling panahon, lahat ng lalawigan natin ay may sapat na mga center o pasilidad na may kakayahang makapagbigay ng pangunahing serbisyong medikal para sa ating mga mamamayan. Sa huli, may hamon si Pangulong Marcos sa mga Pilipino. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita
sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.